Good evening. Okay. Hello. Good evening, everyone. Hello, Sis Evelyn. Hello, Brother Hello, Naven, evening po. Brother Ramel, Sis Janet, Sis Marijun, Sis Melinda, Sis Renalyn, Brother Rich. Good evening sa inyo. Okay. Welcome, welcome. Brother Ramel, opening prayer tayo. Sige pa, Doc. Okay. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful. Grant that with the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding. Hello. So, this evening, ang topic natin ngayon, isi-share ko yung homily ni Father Mark Beard, no? So, na-interrupt pa rin yung ating lecture series about spiritual combat dahil baka makalimutan kong i-share na pakagandang topic niya. So, before that, I will just kasi ang topic natin, inatake natin ang mga sikreto ng Diablo. Short prayer lang. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. I seal this place by the precious blood of Jesus against the interference of the demonic activity. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kasi usually napapansin ko pag mga konfrontasyon sa Diablo, may nanghihimasok talaga. Na? Kasi napakadaling panghimusok ka ng Diablo ang mga electrical equipments, especially mga cellphones, electrical things. Madali niyang i-influence. Kaya ilang beses na tayo sa Zoom, no, may pumapasok ng mga kademonyohan, especially pag yung mga topic natin ay about sa Diablo. Yung latest natin na pinasukan tayo ng Diablo, yung yung receiving Holy Communion in mortal sin. So, ayaw niyang mabulgar, no? Kasi dami ngayon nagko-communion in the state of mortal sin, which is, sad to say, walang pakialam ang ibang mga walang pakialam ang ibang leader sa simbahan. Lately, may narinig tayong homily, sabi sa ngayon, pinost sa media, no? Isang mataas na ranggo sa simbahan. Still, not encouraging, but hindi daw pwedeng punain ang mga taong nagre-receive ng nagli-live-in. Dapat hindi pinagbabawalan na mag-receive ng Holy Communion. Dahil pag pinagbawalan daw natin, ay pariseo tayo. So, nakakalungkot, no? Okay. Itong lecture natin ay hango sa lecture ni Father Mark Beards, no? Interview with an exorcist, yung pamagat. Ni-lecture niya ito. Binigyan niya yung homily na ito, 33rd Sunday in the Ordinary Time, 2022. No? So, ito ay collection. Hindi lang ito isang pare, kundi collection ito ng mga pinag-ipon-ipon ng mga admission, no? Napilitan, no? Napilitan ang Diablo sa pagsabi ng katotohanan. Ang rules kasi sa rules sa exorcism, huwag mong kausapin ng Diablo. Hindi pinagbabawal. Pero minsan, ang mga exorcist, kagaya ni Saint Benedict, no? Saint Dominic, yung isang Albigensian na possessed by the name of Jesus Christ and Our Lady.
tinanong niya ng maraming katanungan, no? Ang Diablo para matuto ang mga nanonood, matuto ang mga tao na kung ano yung katotohanan, kung sino yung kinakatakutan nila, no? So, hindi masama na tatanungin ang Diablo kung merong purpose in relation sa pagpapalabas ng Diablo. Hindi lang yung tatanungin mo kung anong favorite ice cream, kung ano yung kung anong lalabas na loto, hindi pwede yun, no? So, ito ay collections ng mga napilitan ang Diablo sa admit admit sa Tagalog, nakalimutan ko, pero alam niyo naman sa English, na. Okay. So, usually, magsisimula ang exorcist in the name of our Lord Jesus Christ and that of His Holy Mother. I demand, tell me your name. So, hindi dahil makapangyarihan ang pare, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ginagamit nila ang kapangyarihan ni Kristo, no? So, ang sagot, I am Lucifer. So, sa puntong ito, yung nagpo-possess sa tao ay mismong si Lucifer. I am the bright star. So, high level to, high ranking. So, matindi ito, no? I am the angel of light. Ito yung mga title ni, di ba? Si Lucifer, siya yung light bearer, no? Diablos, the slanderer. No? So, anong lesson makukuha natin dito? Pag nag-i-slander ka ng iyong kapwa, nako, kampun ka ng Diablo. So, napakadelikado ng kasalanan ng slander, no? Gumagawa ka ng istorya, kwento sa iyong kapwa. Slanderer, yan ang mga katangian ng Diablo. Sabi niya, ito rin yung mga pangalan niya iba, no? I am also known as the deceiver. Deceiver, mapanlin lang. Okay? Tempter, tagatukso. Ama ng kasinungalingan. Nako. Pag tayo ay source ng kasinungalingan, no? Delikado. Kasi yan ang opposite ng katotohanan. Jesus said, I am the truth. So, ang kabaligtaran, always kabaligtaran ng Diablo. Kasinungalingan. I am the enemy. I am the evil one. Sabi niya, make no mistake about it. I am Satan, Beelzebub, Lucifer. So, iisa lang sila, no? So, si Lucifer ang pangalan niya nung siya ay anghel pa. Pero, minsan dinadala niya rin sa impyerno ang pangalan ng Lucifer. Pero, siya ngayon ay usually tinatawag na Satan, Ha-Satan, or Satan, Beelzebub. Okay? So, tinanong siya kung kailan siya ginawa. So, meron tayong clue, no? So, yung lecture natin ngayon, hindi to purely catechism, okay? This is based on mga personal revelations during exorcism, okay? So, meron tayong mga clue, no? Based sa napilitang pag-admit ng Diablo. Ginawa siya, di ba? Ginawa tayo day 1 up to 6. On the 7th day, God rested. Di ba? So, let there be light. Yun ang first creation ni God. So, ginawa siya day 1. Ang mga angels pala ginawa day 1. All of creation ginawa during the 6 days of creation. Lahat, kasama pala ang mga angels. So, day 1 sila. Nang sinabi, let there be light. Kasi Lucifer, siya yung angel of light. At saka yung lahat ng angels, according to St. Thomas Aquinas, ginawa sila at the same time. Billions of them were created at the same time. Okay? Hindi kagaya natin na tayo ay nag-procreate. So yung mga angel, hindi
Hindi nagmumultiply yan. Isang beses lang sila ginawa, sabay-sabay. So, hindi na dumadagdag ang dami nila. Okay? They are created at day 1. At saka, tinanong siya kung about himself, he is spiritual being. Ha? At hindi siya ginawa na masama. Okay? Pinili niya. Okay? Pinili niya na maging masama. At saka siya ay kinundi na ng magpawalang hanggan for all eternity. Sasabihin ko mamaya kung bakit. Okay? Bakit for all eternity? Kasi maraming iba na mga nag-iisip, mga Katoliko minsan, na nalilito daw sila bakit hindi mapatawad ni God si Lucifer. Ha? Unfair naman. Di ba? Sabi niya, forgive one another, tapos si Lucifer di niya mapatawad. Isang pagkakamali lang. Explain ko mamaya. So, si Lucifer, angels, angelic beings, no? Wala silang katawan. Kaya sa atin, iba tayo. Meron tayo, we are living in both worlds, spiritual and physical world. So, si Jesus, napakatao. So, he got his humanity from Mama Mary. So, that is why the church is the extension of his humanity. Kaya, napaka-importante ng role ni Mama Mary dahil if we embrace Mama Mary, we give respect and honor to the humanity of Christ. Kasi ayaw ni Christ na sambahin natin ang kanyang pagka-Diyos. Yung humanity niya, na pinaghirapan niya, babaliwalain natin. Okay? That's why you go to the Blessed Sacrament to worship Him. So, dahil andun ang kompleto, both divine and His humanity. So, kung wala ka sa simbahan, you pray to Him, you're praying to His divinity. Pero yung complete, no? Kinabuunan ng kanyang pagka-Diyos sa pagkatao, diyan sa Blessed Sacrament. So, dahil walang katawan ng mga anghel, lalo na yung mga diablo, wala silang katawan, hindi sila naaakit sa mga kasalanan ng laman. No. Ginagamit, alam niya yung kahinaan natin. May kahinaan tayo sa laman. So, ginagamit niya yan. Pero siya mismo hindi natutukso sa laman. No? Ang sa kanya, pride. Spiritual, talaga yan. That is purely spiritual. Karamihan yan, no? Yung 6 na yan, greed, sloth, no? Puro sa laman yan. No? So, yung ginagamit niya against sa atin, yung sins of the flesh. No? Gluttony, sloth. No? At saka napansin ng tinanong siya, bakit parating ang pag pinipicture out ang diablo, parating animalistic. No? Parang mabangis na hayop, no? At saka pangit, nakakarimarim, no? Na halimaw. At sumang-ayon ang diablo, sabi niya, absolutely, tama. No? The more you fall into sin, no? The more you fall into sin, the more you become more animalistic. Kaya may kilala kayo na niyayakap nilang mortal na sa kasalanan, na handa silang pumunta sa impyerno, yeah? The more animalistic ang kanilang mga ugali. Okay? The more ikaw, hindi ka na nagsisikap na lumabas sa iyong buhay makasalanan, you become more animalistic. Kaya mong gumawa ng mga karumal-dumal na hindi ka na tinatabla ng iyong konsensya. Hindi ka na nababagabag. Okay? And ganun din ang mangyayari sa atin kung mapunta tayo sa impyerno. The more we become animalistic. Tinanong siya, pare-pareho ba ang mga diablo? Mga masamang espiritu? Hindi. Hindi sila pare-pareho. No? Merong mas matindi. Merong mas
matindi, mas patindi na patindi, no? Magkaiba ang kanilang mga kasalanan ng mga fallen angels, no? At nagbabari sa intensity. Mas may mga brutal talaga, no? So, pero ang pinakaugat ng kanilang kasalanan sa lahat ay pride. Kaya pinaka-hate talaga ni Lord yung proud na tao. No? Kaya walang tigil tayo sa pagbabantay sa sin of pride. Kasi even the most holy people pwedeng yung flesh, yung lust, minsan iba hindi mahirap mo nang maano diyan. Mga greed. Pero kahit yung mga monks nandun sa loob ng monasteryo, pwede pang i-penetrate ng pride. So, yung mahirap naman pasukin ng mga lust yung mga hindi na nagdi-disco, hindi na nag-watch ng porn, yung mga ganon, greed, walang pera. Pero pwede pa rin silang may impyerno pag pinasok sila ng pride. Kaya everyday tayo kung am I penetrated by pride? That's why, maganda talaga mag-pray everyday ng litany of humility. No? Kasi kahit sa mga good works natin, pwede tayong pasukin na, yung galing-galing mo, dami mong good works. Ha? Ang mabuti pa ako, ang bait ko, nasisimba ako, siya hindi. Ganon, kukompare mo. Kaya, grabe talaga, no? Delikado talaga ang pride. So, ang pinaka-root niya is pride. At kada isa sa kanila, dahil sila ay beings, di ba? Angelic being, tayo human being, sila angelic being. Meron silang psychology. Meron silang character. May iba na mga demons, they are talkative. Mga iba, mocking, mapagkutya. Ang iba, proud. Ang iba, hateful. Ang iba, more hateful than others. So, may mga personalities din sila kagaya ng tao. Iba't iba ang kanilang personality. Kagaya natin, may mga bibo, diba, tahimik, may mga ganon. Kaya iba-iba, pag sa demonic possession, may iba-ibang personality ang demonyo na nagpo-possess. Yung iba tahimik, yung iba madaldal, ang iba mabangis, yung ganon. So, meron bang hierarchy? Ano bang meaning ng hierarchy? Meron bang antas sa hell? Yes. Kagaya sa heaven, di ba? Kagaya sa gobyerno, may hierarchy. May governor, may mayor, meron din sa hell. Okay? So, the more evil you are, so, kung, di ba, mayroong 7 choirs of angel, yung pinakataas, seraphim, cherubim, thrones, dominions, yung 9 choirs, hindi 7. 9 levels, hierarchies. So, kung the more higher ka sa hierarchy, sa level ng angels, pag nung naging diablo na sila, the lowest, the lower you become. So, the higher hierarchy, the lower you become. Okay? Kagaya ng tayo mga Katoliko, according sa libro na Dogma of Hell, pag na-impyerno ang Katoliko, tayo ay nasa pinakailalim. Okay? Bakit? Tatalunin pa natin sa impyerno, kung ma-impyerno tayo, ang mga atheist, ang mga hindi nabinyagan. Kasi mas malaki ang grace na binigay sa atin. No? Mas malaki ang grace na binigay kung the fullness of the truth na sa Catholic Church. No? Tapos sinayang natin, hindi natin tinake advantage, kaya mas nasa ilalim tayo sa impyerno kung tayo ay ma-impyerno. Okay? So, the more evil, the more subtle you are now. And then the more hideous, the more disfigure, magiging mas pangit, karumaldumal ang iyong itsura. So, bakit ba natin kinukwento ito? Bakit natin tinake up ito? Hindi ba to para ba to tatakutin kayo? Hindi. Para ito malalaman natin kung ano yung strategy ng kaaway natin. Ano yung ayaw nila, gagawin natin. Okay? So, iiwasan natin yung mga gusto nila. At mas lalo natin tatangkilitin yung ayaw nila. So, malalaman natin kung paano mag-isip ang diablo. So, alam mo na yung strategy kagaya sa boxing, di ba? Nanonood ng mga
video ang mga boxers ng kalaban nila ng ilang mga fights, doon nila mapag-alaman yung mga technique. Kaya, importante ito. No? So, merong mga higher level, high ranking, superior demons can influence the lesser demons. Pwede lang sabihin, huwag kang umalis dyan. Pwede lang umalis dyan. No? Like for example, sa mga kulam, kinulam. Tapos, yung mangkukulam, at saka mga albularyo, manghihilot kung ano dyan, yung mga hihiling-hiling, no? Mananambal, no? Manggagamot tawag dyan. May mga amo yan, no? Kagaya kay Kabenjo, dun sa ano, sa Jessica Soho, no? So, nung nag-interview yung GMA7 sa kanya, biglang nag-spark yung ilaw, tapos nag-short circuit yung bahay. Tapos, sabi niya, kaya nagkaganon, kasi nakalimutan kong mag-ask ng permission sa gabay ko. So, nung nag-ask ng permission, okay, tuloy-tuloy na. Smooth na yung interview. Ginambala. So, itong mga albularyo na to, yung mga ano na to, may mga gabay yan. So, yung gabay nila, at saka kahit yung mga mangkukulam, mga witch, may mga gabay, meron silang partner na demon na nagbibigay sa kanila ng kakayahan, manggamot, mangkulam. Okay. Na kung ang nagkulam, ang partner ng mangkukulam ay higher rank, superior demon, at saka pumunta siya sa isang manggagamot na ang kanyang gabay ay lower rank, mapipinsala ang manggagamot kung tatanggapin niya kasi mas malakas yung gabay ng mangkukulam. Hindi niya tatanggapin o pwede niyang sasabihin niya ng mga alibay-alibay, no? So, ang ginangyari, hindi pinapalabas, dinadagdagan lang ng demonyo. Okay? Kaya, minsan, sa exorcism, inuuna ang higher demons. Papalabasin. Madali na lang mapalabas ang lower rank demons pag napalabas na yung higher demons. Okay? Kasi sila yung nagpo-protect sa hindi umalis yung mga lesser demons. Tinanong siya, so, tungkol sa panahon, time, do you observe time? Sabi niya, no. Hindi sila nakaka-experience ng time. Yung mga spiritual beings sa langit, walang time. No? Kaya pag napunta tayo sa langit, God willing, hindi tayo mabobore. Walang boring. Walang such thing as boring. We will worship God for all eternity. Magkakanta tayo ng hallelujah kay God. Walang boring doon. Kasi, walang boring doon. So, ang mga Diablo, wala ding panahon sa kanila. Ginagamit lang nila ang term pag nag-communicate sila sa tao na before or after para maintindihan natin. Pero para sa kanila, they are usually reactive. No? Ibig sabihin, ang will nila ay nakafix, no? Nung sila ay ginawa, nilikha, at nung sila ay nag-decide na magrebelde. Nakafix na. No? Wala silang plano in the future. Kung basta alam na nila yung gagawin nila, yung sa kanila ay parating, they always lash out on the grace of God. Basta makakita sila ng grasya ni God, they will lash out. No? Magre-rebelde sila. So for example, pag nakakita sila ng tao magsisimula na mag-pray, so i-distract ka niya. So magre-react siya. Pag nakita niyang magpupunta ka na sa confession, no? Ipapahiya ka niya para hindi ka magpunta, para mahihiya ka, no? So oportunista ang mga Diablo, no? Oportunista. So bakit wala silang repentance? Kasi ang angelic being, wala yung future, past sa future, always present. Always present, kagaya kay God. Always here and now, si God. Huh? So,
Kaya nga ang misa, hindi ito, we are not celebrating again the Mass. We are celebrating what happened in Calvary 2,000 years ago as if it's like it's happening today. Because there is no past for God. No? Always present kay God. So, ganun din ang mga Diablo. So, once mag-decide ang angelic beings, like mga angels, if they decide to rebel, ganun na, nakafix na. So, bakit hindi sila pinatawad? Ang sagot, kasi ayaw nilang humingi ng patawad. Sila mismo ang ayaw humingi. Kasi, iba ang proseso ng isipan ng mga angelic being. When they decide on a certain thing, it will be forever fixed. Ganon din sa atin, di ba? Bakit tayo, pag namatay, hindi na pwedeng magsisi? Wala nang chance. Kasi, lumipat na tayo from physical to spiritual. So, once spiritual na, fix na. Nakafix ka na. Okay? Iniwan na natin yung physical world. Pumunta na tayo sa spiritual world. So, spiritual world, silyado na kung ano yung nakafix na. So, ang tao, hindi na magsisisi. Okay? So, hindi ang issue kung ayaw sila patawaran ni Lord. Sila mismo ang ayaw humingi ng patawad. Kasi nakafix na silang galit kay Lord. Okay. So, on the influence of the world, anong influence ng Diablo sa mundo? Sabi niya, we operate very much in this world. No? I am the prince of this world. Sabi sa Bible, di ba? Ito ay nagtutugma sa sabi sa Biblia na He is the prince of this world. Kasi Jesus, the prince of this world, is coming. No? And may mga grupo ng title nila sa kanilang God, Grand Architect of this world. No? So, alam niyo na yan kung anong grupo yan. Ang namumuno, ang nagkokontrol ng mundo is Satan. I am the prince of this world. I control more than you think. No? Halos anong agency dito sa government, sa mga private sectors, may isa akong kaibigan na na-convert from Freemasonry. Iniwanan niya Freemasonry at nag-dedicate ng kanyang life, nag-confess siya sa Catholic faith niya. Sabi niya, pag alam mo lang, Doc, ang influence namin sa society, masasya ka. Grabe ang influence ng Masonry. Kahit sa anong ahensya ng gobyerno, private, kahit ano. No? So, pwede niya mapagalaw ang mga objects. Sabi niya. No? Pero, only if God allows it. So, God is in control. Okay? So, anong lesson natin dito? Huwag ka matakot sa Diablo. Kasi, nakatali yan sa liig. Makakagawa lang yan ng mga bagay-bagay kung if God allows it. Okay? Ang tanong, why would God allow it? For His greater glory. Gagamitin niya ang mga pagsubok na yan para tayo bumalik sa Kanya. Okay? For His greater glory. So sabi niya, inamin niya, no? Inamin niya. So ngayon ko na naalala, admit in Tagalog is amin. Alam ko na dati pero nakakalimutan, parang hindi parati ginagamit. Our powers are limited. No? Limited ang power ni Diablo. Kaya huwag kayo matakot na mga halimaw, Diablo, ano. Kasi limited yan. No? At hindi sila pwedeng lumikha. They cannot even create out of nothing. No? So kung may nakita kang lumabas sa harap mo, that is usually optical illusions. Like lumalabas yung pako sa ano, pwedeng dun nagsimula sa loob ng bibig at pinalabas niya. No? So, tinransfer niya lang. Hindi siya gumawa.
tinransfer niya ang isang pako to sa bibig ng tao. Okay? Hindi nakaka-create ang Diablo. Only God can. Okay? Sabi, anong ginagawa niyo sa inyong free time? What do you do in your time? Sabi, ang oras namin, ginagamit namin para mag-massage sa inyo. Yun lang, ginagawa nila. Tinitingnan tayo. Kaya nape-predict nila ang ating next move. Kasi, very bright sila. Kahit ang reaction ng pupil, pag-react na lang ng pupil natin, paglalabas ng mga ating mga pawis, nalalamig tayo, tumataas ang blood pressure natin, alam na nila na galit tayo, alam nila kung anong no? Dahil very observant sila, no? At one thing, galit na galit sila sa atin. No? Hindi mapaliwanag kung anong puot nila. There's no love for them. Kala mo, pagdating sa impyerno, gaya ng nagyayabang na politiko, pagdating sa impyerno, siya ay magiging boss. No? No. Walang bibigyan, ayaw ng kompetensya ang Diablo. Siya ang hari doon. Kung galit siya sa atin, mas galit siya sa Diyos. Even more. So, paano niya masasaktan ang Diyos? Pag nakahatak siya ng kaluluwa papunta sa impyerno, doon siya makaka-revenge kay God. So, hindi sila gumagamit ng lingwahe. Wala silang lingwahe. They communicate by thoughts, isipan, mental telepathy. No? At they are everywhere. Kahit saan, andyan sila. Para silang swarm of bees. No? Pero malalaman mo lang na andun silang banda naon, meron doon pag may mga disturbance. Like demonic infestation sa mga bahay, may gumagalaw, or may napossess. So, malalaman mo na andun siya. They're everywhere. Pero not necessarily everywhere like God. Si God is everywhere. So, na-occupy ni God lahat ng space in the universe. Okay? We are not God, sabi niya. We are not God. We are not everywhere in the sense that we cover all space. But, they can travel in the blink of an eye. So, kung ang angelic beings can travel in the blink of an eye, they're everywhere, in a sense. Speed of sound, speed of light, blink of an eye, doon sila. Ang tanong natin, bakit hindi pwedeng gawin ng mga saints? The saints, mas matindi kasi they are close with God. Kaya sabihin nila, hindi nakakarinig yung mga saints sa prayer nyo. Mga demons nga eh. They can get there in the blink of the eye. How much more the saints? Saints are the friends of God. And they share in the divine life of God, di ba? So, alam ba na mga Diablo ang future? No. So, nape-predict nila yung mga sakuna. Ano lang yan? Estimate lang nila yan. Kasi, ilang libong taon na sila andito. Alam na nila kung ano yung pag ito ay nangyari ganito. Alam ko na yung next move na yan. Kasi ilang ulit na rewind yung di ba? History repeats itself. Alam nila yung pattern. No? So we can predict what you will do by just observing us. Because they follow us everywhere. They watch us closely. No? Kaya yung mga predict ng mga manghula, ano lang yan, estimate lang yan. Pero galing nila ng estimate na sa tingin mo parang alam nila yung future. No? At hindi nila alam kung anong gagawin natin desisyon. Yung free choice. Pwede lang silang mag-guess. No? Pero yung guess nila, magaling. Okay? Dahil napaka-superior ang kanilang intellect. Pwede ba silang gumawa ng good act? Hindi. Alam ko yung iniisip nyo. Pwedeng magpanggap ang Diablo na gumawa ng mabuti, kagaya ng iba, di ba? Tinutukso tayo ng ibang tao na ginagamit ng Diablo for good works. Pero pwede siyang magpanggap ng gumawa, pero yung totoong good act hindi niya kayang gawin. Dahil wala siyang compassion.
Wala siyang pagmamahal. No? Kung meron siyang parang ginagawang mabuti, parang palabas lang. Okay? I hate everyone. I hate God even more. So yun. No? Nakaka-experience kayo ba ikaw ng pleasure? No? Alam mo yung pleasure na experience ng Diablo? Na pinaka-paborito niya? Yes, nakaka-experience ng pleasure. Pag nasasaktan nila ang Diyos. Na? Yun ang pleasure ng Diablo. Pag nasasaktan nila ang Diyos. At ito yung paborito niya. Pag naka-revenge, no? Nakapaghiganti sila. So, kaya ang paghihiganti ay katangian ng Diablo. Pero para sa atin, anong laman parate ng movies, ng pelikula? Paghihiganti. Yan parate ang theme ng action movies, paghihiganti. Kaya bawas-bawasan natin ang panonood ng mga movies. Kasi puros paghihiganti, gustong-gusto ng Diablo. No? It's a pleasure, it's filled with hate. Kaya nga sabi ni God, revenge is mine. No? If you are slapped in the other cheek, show your other cheek. Just like when you get revenge in your enemy. Paano makapaghiganti ang Diablo sa Diyos? Pag siya ay nakahatak ng tao papunta sa impyerno. Nasasaktan niya si Lord. Kaya gustong-gusto niya maghiganti tayo. Kung tingnan mo, parang magandang layunin ang isang paghihiganti, no? Pero ito ay gawain ng impyerno. Ang paghihiganti. Okay? Pero ninonormalize na lang ng mga pelikula. Yeah? Kaya, ginawa ko dun dahil ginawa niya ito, ganito. Hindi katangian ng Kristiyano yan. Ang paghihiganti. Bakit ikaw ay nagrebelde? Tinanong siya, why did you fall? Diba? Good angel became bad angel. Kasi, hindi niya matanggap-tanggap na siya ay mag-worship, sasamba sa Diyos na maging tao. Hindi niya kaya. So, kasi pinakitaan sila ng future na God will become man. Jesus, the second person, will become man. Hindi niya matanggap-tanggap. Ginawa ako day 1. Kayong mga tao ginawa day 6. Tapos ako luluhod sa inyo. Hindi ko matanggap yan. Dahil napaka-powerful nila. Tapos ang Diyos magpapakatao. Anong kabulastugan yan? Anong kabalbalan yan? Hindi niya matanggap. Yun ang pinakarason kung bakit sabi niya non serviam. I will not serve. No? At sabi niya, dagdagan pa nito, no? Ang mas masahal pa nito, ngayon, luluhod pa ako sa isang babae, no? Na tao. Kaya dahil siya ay reyna ng langit. No? Luluhod ako sa isang tao. Meaning si Maria. At hindi niya binanggit ang pangalan. Babae lang sabi niya. Kasi, hindi nila kayang banggitin ang pangalan ni Maria. Okay? At according sa exorcist, nung pinilit niya, no, by the name of Jesus Christ na mag-pray ng Hail Mary ang possess, umabot pa sila ng 45 minutes. No? Kasi ayaw niyang sabihin ng Hail Mary. Minsan, sasabihin nila, babaligtad. Full of grace, imbis na Hail Mary full of grace, grace full of, tapos tatawa. No? So, usually, ito ang diagnostic minsan ng exorcist para malaman nilang lumabas na ba ang Diablo pag nakasabi, I love you, Mama Mary. Alam nyo, mas titiis pa nila magsabi ng I love you, Jesus, kumpara sa I love you, Mama Mary. Bakit? Dahil ba mas makapangyarihan si Mama Mary? Hindi. Dahil sa pride. Okay?
Tanggap nila na talo sila ni Jesus kasi si Jesus ay God. Pero hindi nila matanggap-tanggap ng kanilang dahil sa kanilang pride na sila ay matatalo ng tao, ng isang nilikha. Okay? So, hindi dahil mas makapangyarihan si Mama Mary, kundi dahil si Mama Mary ay isang nilikha at natatouch ang kanilang pride. Okay? Kaya, yun ang diagnostic na pag nakasabi ng I love you, Mama Mary, ito, lumabas na ang karamihan ng mga diablo. So, are you gonna exist forever? Yeah, in a certain sense, I do. Bakit in a certain sense? Kasi darating ang panahon na sila ay kakandaduhan sa impyerno at hindi sila makakalabas, hindi na sila makakapanggambala. Andun pa rin siya, buhay pa rin siya sa loob, pero wala na siyang kapangyarihan. Nakatrangka na siya forever, kakandaduhan. Mangyayari yan in the second coming. So, ang pinaka makapangyarihang kasalanan sa lahat, pride at saka lust. No? Lust. So, mag-ingat talaga tayo dito. Hindi ibig sabihin, hindi natin babantayan yung limang source of sin. No? Pero ito yung pinakabantayan natin. Pride and lust is the most powerful. Pwede ba ang diablo mag-cause ng mental illness? Pwede. Kaya, nakakalungkot yung iba, saludo kagad kung ano sinabi ng psychiatrist. Pag ano sinabi ng psychiatrist, hindi. Meron daw siyang sakit, mental health. So, hindi pwedeng ipunta sa deliverance or exorcism yan. Mali. Maraming psychiatrist na hindi naniniwala sa demonic entities. Maraming sa kanila, weak ang faith. Hindi katoliko. Hindi nagsisimba masyado. So, pag hindi sila religious, yung psychiatrist hindi naniniwala, of course, lahat na lang, ang diagnosis niya, schizophrenia, depression, walang spirit. So, pag tayo ay naniwala doon, kawawa yung tao. Kasi, minsan, ang mental illness ay caused by demonic. Minsan, nagsasabay ang dalawa. So, hindi masama na habang nagpapagamot ka sa psychiatrist, pupunta ka rin sa pare. Hindi masama yun. Pwedeng ipagsabay. Kasi maraming demonic oppression na sumasakay sa likod ng mental illness. Again, if only God allows it. Hindi parate. So, nakaka-cause ba sila ng nightmares? Yes. So, may isa akong kilala na dami ng nightmare. Nung siya ay nag-confess, siya ay naging prayerful, bumalik loob sa Diyos, tinigilan ang mortal sin, tumigil ang nightmare. At nakakatulong to prevent nightmares ang holy water. Kaya mga anak niyo na nightmare, i-holy water niyo sa gabi before matulog. Sabi ng diablo, holy water is real great threat to us. It's a real threat. It causes us great harm. Holy water. Pwede ba siya makabasa sa ating thoughts? Hindi. Hindi na kayang malaman ang iniisip natin. Pero pag sa isipan natin, kakausapin mo ang diablo, mababasa niya. Okay? Kung ano niya? Hindi nababasa ng demons ang ating thoughts. Pero pag kinausap mo siya, like for example, sa isipan ng isang, habang may naposes, naawa yung kaibigan sa isang naposes, naawa siya kasi nagdurusa. Sa isipan niya, inisip niya, sa akin ka na lang pumunta. Naawa ako sa kaibigan ko. After a few seconds, lumipat sa kanya. At nag-suffer siya for how many years? Matagal. Matagal kasi tinanong, bakit ang hirap mong palabasin?
Kasi inimbita niya ako voluntarily. Voluntarily niya ako in-invite. Mas matindi yan, delikado yan. Okay? So, pwede mong, kaya din ang mga exorcist, ni-pray nila, kinakas out nila ang demons mentally. Hindi nila sinasabi, in the name of Jesus Christ, I cast you out. Sa mind pala, nagre-react na. So, ganun din ang mga angels. Pwede mong kausapin ang guardian angel mo mentally. Pwede ka mag-pray sa mga saints mentally. Hindi nila nababasa ang thoughts mo. Pero pag you focus your attention to them, they can read it. Kaya, guard your thoughts. Okay? So, if you think of evil thoughts, so, ano yan? You revengeful thoughts, and then you nakafocus ka sa Diablo, you talk to them, mababasa nila. Sabi ng Diablo, I am a sniper. Yung kanyang atake sa atin, hindi shotgun, hindi bara-bara, planado. Naghihintay siya ng tamang panahon. So, hihintay siya ng hihintay, alam niya. At saka, ang delikado sa Diablo is very patient. No? Pasensyoso. Hihintay niya kung kailan tayo hindi nagpe-pray. Medyo, kumpiyansa tayo. No? So, ang sabi niya, I am good at what I do. Expert siya. No? Doon niya nakukuha ang ating anak, ang ating asawa, no? Ang ating pamilya. He waits for the kill shot. Precise strategy. Targeted ang kanyang temptation. Kung hindi bara-bara, kung anong klase kang pagkatao, taga-simbahan ka, meron akong perfect na temptation para sa iyo. Magaling ka mahilig ka sa mga ministry, ito yung temptation ko. Ikaw mahilig ka sa chicks, ito yung temptation ko sa iyo. Targeted temptation. No? At calculated ang attack niya. At paborito niya pag nasa weak point tayo. Kaya pag tayo ay may problema, binasted, kung ano dyan, nalugi, doon niya tayo talaga atakin at our weakest. Kasi ang soul na weak, madaling mapaniwala ng kasinungalingan. That I am no good, I am forgotten by God. If you are weakest, madaling mapaniwala, ma-distort ang truth. Pwede mo bang ma-influence ang society? Tinanong siya. Yes, it is our greatest power. So, ano nangyayari ngayon? Grabe ang society, no? Galit na galit kay God. Like for example, yung Rappler na post doon na happy bisexual man. Bisexual. No? Nag-comment ako doon sa baba sa Facebook. We are not determined, something like that. Nakalimutan ko na exact words ko. No? By our sexual preference, but we are determined, no? By our image in Christ. Something like that. Siguro, ang dami, mga 100 plus yung atake sa akin dun sa baba. PI ka, ganun ka. Ganun lang sinabi ko, Wala akong ininsulto, sabi ko lang, our image is in Christ. Ganun. It's not in our sexual preference. So, ganun talaga ka-hate na hate ang Diablo. No? Hanggang hindi lang sila na-kontento sa comment, reply doon sa baba sa comment ko, nag-PM pa talaga na may mga threats pa. No? So, ganun pala sa yung, pag, yung sexual na mga orientation. Ang nag-i-influence yan si Satan. No? Si Asmodeus, yung demon of lust. Greatest power. Sabi niya, I love tempting you to sin. No? At nagtutulong-tulong din ang mga demons. They work together. Nag-i-strategize sila. No? Kinoconsider nila kanilang effort sa atin at saka sa buong society. So,
yung society tanggap na yung abortion, tanggap na yung LGBTQ, tanggap na yung divorce, yung mga ganon. So, yung hate, ganon, ha? At nagpa-planning sila ng paano mabiyak ang grupo. Divisive strategy para ma-divide, no? So, kaya nga, pinupuntrihan nila yung mga tao na mga importante sa society. Yung mga influence. Yung mga mayayaman, yung mga matataas ang ranggo sa gobyerno, fame, fortune. No? Gaya ng mga, kung sino yung mga milyonaryo-bilyonaryo sa Amerika, nagkokontrol ng mga G7, yung mga economic forum, yung mga ganon, yung napaplano ng mga eugenics, di ba? At we use the media, sabi ng Diablo. Paborito nilang gamitin ang media. It is our most powerful tool. No? And we target all the elites. No? Sino George Soros, Bill Gates, kung sino pa dyan. No? And we influence the media. Kaya yung message nila, napakadali nilang i-penetrate kasi ginagamit nila ang media. And we influence your country. We target the elites. At hindi sila neutral. So, ang lesson dito, ang Diablo hindi neutral, dapat hindi rin tayo neutral. Hindi tayo pwedeng, wala ako dyan, wala ako masasabi, no comment. Dapat we are never neutral. So, gaya sa mga issue na mga ganyan, alam kong atakihin ako, but I say my word because baka may isa o dalawa na matauhan sa comment. Di ba? Hindi tayo matatakot. Huh? So, we should not be neutral. We analyze every situation. Fino-focus nila ang kanilang energy sa mga political officials na sumasang-ayon sa kanilang goal. No? Siguro paborito nila si Biden. No? Kaya kasi si Biden isa sa mga author ng abortion, late term abortion, kahit na tao na pinanganak na pwede pang patayin. No? Kung sino man yun na nagpapalaganap ng violence, kung ano man. No? Mas gusto nila. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magsayang ng ating boto. Vote. Kasi yung, may nakausap akong kaibigan kong, may nakausap akong pare dati. Alam ko mali yung reasoning niya eh. Sabi niya, okay lang yan. Kasi pag-usapan namin yung past elections. Sabi niya, kung hindi talaga will ni Lord, hindi naman yan mamamayagpag yung politiko na yan. Pero mali yung reasoning niya eh. Ang ibig niya sabihin, sige, botohin lang natin yan, kahit alam natin may pagkamasama yung tao na yan, kasi kung ayaw talaga, hindi talaga kalooban ni Lord, hindi siya magpo-prosper, hindi siya matatanggal siya sa pwesto. Hindi yan eh. Kasi binigyan tayo ni Lord ng freedom. Tingnan mo yung pwede nating ma-influence ang ating future by our misuse of our choice. Misuse of our freedom. Okay? Hindi yan will ni God kung ayaw. For example, yung ibig niya sabihin, kung ayaw talaga ni God, kung ayaw niya kayong patay, hindi ka talaga mamamatay. Kung mabubuhay ka talaga. Parang ganun ba? So magpapa-drive ka na lang ng 150 kilometers per hour sa motor, hindi ka mag-helmet kasi kung mabubuhay ka, hindi. Binigyan tayo ni Lord ng common sense, ng freedom na gamitin. At mafo-form ang future natin, matutulungan natin ang ating bansa by using our choice wisely. Hindi lang tayo magbara-bara, sige, bibenta ko lang, bibutuhin ko lang to kasi kung ayaw ni Lord, hindi siya mapoprosper. Mali. Kagaya ng kay Padre Pio. Ilang araw niyang tinataboy sa confession ang babae. Ilang araw. Tapos hanggang napansin na ng ibang tao, pinunan na siya ng ibang brother. Padre Pio, why are you so harsh with that woman?
Why are you so harsh with that woman? Nag-awa na siya sa babae, tinataboy niya. Ang sabi ni Padre Pio, the Holy Spirit told me to treat her that way. To let her know, because the child she aborted could be the Pope. Yun sana ang one of the greatest Pope in the world kung hindi niya inabort yun. So see, yung decision natin in life, maapektuhan. So, pwedeng, dahil sa kaka-abort natin, pwedeng the greatest president, the greatest scientist na na-discover niya siguro yung to feed the whole world. Ganun. Kaya, importante yung natin. Magsasuffer tayo sa mga maling desisyon natin. Okay? And then sabi niya, we are aware of the prayer, what it can do. No? A simple prayer, great damage to us. Kaya sabi ko, minsan di ba, tamad, sa mga tamad mong pray dyan, kahit sabihin niyo lang, Lord, help me. Tabangin ko, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Kahit ganun lang, simula ka sa ganun. Takot ang diablo dyan. Mama Mary, tulungan mo. Gusto ko mapunta sa langit. Gusto ko mapunta sa langit. Save me. No? Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya bumait. Hindi ko kaya maging smiling. Hindi ko kaya. Pero tulungan mo ako. Tutulungan ka. You just ask for help. Lord, help me. Okay? A simple prayer. The damage caused to our plans. Madadamage ang plans nila sa media. Ang plano nila sa elite. No? Madadamage. Masisira ang kanilang plano sa media when we pray. No? Especially when you pray to her. Her na naman, sabi niya, hindi niya mababanggit ang pangalan ni Mary. Especially when you pray to her. To Mama Mary. Kaya simple lang, lalakas dalan, Mama Mary, please make me closer to Jesus. No, tulungan mo ako magawa ang kalooban ni Jesus. Yung commandments. Magiging tapat. Mama Mary, bring me closer. Ano ba kahirap yun? Simple lang, di ba? Tulungan mo ako, Mama Mary. Ganun. Ano kahirap yun? So, can we be tempted beyond our strength? More than sa ating makaya? Sabi niya, hindi. Hindi daw tayo pwedeng ma-tempt beyond our strength. The problem is, hindi tayo tumatawag. Hindi tayo napapatulong. We don't call out in prayer. No? So, meron ka bang plano kung ikaw ay nanunukso? Yeah, meron. Ang pinaka-paborito ko, when you are at your weakest point. Kaya tayo, no? The more we are weak, the more we have problems, the more we should pray. And the least you expect it. Hindi mo ina-expect na matitempt ka. Bakit? Kanang when you're pride niya, you're powerful, andyan lahat, wala kang kailangan, walang problema, boom, darating ang diablo. When things are doing well, that's when I get you. Feeling mo, ang aling mo na, no? Feeling mo, ilang straight, 2 linggo, wala akong absent sa simba, bait-bait ko na, tapos boom. Hindi mo malayan. Kaya, bantay parati. Yeah? I know the probabilities of success. Again, I am a sniper. Sabi niya. Tinanong siya, is there a demon for every person in the world? Di ba? Kagaya ng guardian angel. Kada tao may guardian angel. Basta sa pagkakaalam ko, kada pare, 2 ang guardian angel, obispo, 3 ang guardian angel. No? Sabi niya, kada tao, sasagutin ko kahit ayaw ko. Dahil napipilitan ako, sabi niya. Kada tao may naka-assign na demonyo. So, if there's a guardian angel, merong destroying devil. Pero sabi niya, may higit pa dyan. May higit pa dyan na sasabihin ko. No, according to Padre Pio, no, sabi ni Padre Pio, actually, 2 demonyo ang ina-assign niya kada person. Para sigurado talagang madala, no? At ganun kadami ang demonyo na pag sila ay nag-anyong tao, pwede nilang matabunan ng sun.
sa kadami. Ganon kadami ang mga Diablo. Pero alam naman natin na 1/3 lang ang mga Diablo, di ba? Ang good angels ay 2/3. So, mas marami ang good angels sa bad angel. Pero, kung mas marami ang demonyo, mas marami ang good angels. Kaya huwag tayo matakot. Okay. Anong temptation ang ginagamit mo? Paiba-iba ba? Nung una hanggang ngayon? Sabi niya, hindi. Pareho, mula noon hanggang ngayon, etong 7 ang paborito ko. Pride, anger, gluttony, lust, avarice. 7 deadly sins. Ito. Sloth, envy. So, bakit ako magbabago? Hindi naman kayo nagbabago. Ganun pa rin kayo. Alam ko yung kanyang kalakaran. So, hindi ko kailangan baguhin ng strategy. Ganun pa rin. Huh? You fall for the same sins over and over again. Nung temptation ni Jesus sa desert, ganun din ang ginamit ko. Yung 3. Main temptation. Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Kaya nga kina-counter. Ito yung sinasabi talaga sa Bible. Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Kaya na kina-counter natin ang lust of the flesh, fasting, lust of the eyes, almsgiving, pride of life, counter by prayer. Okay? By prayer. So, lust of the eyes, no? Si Adam, gusto ko ito yung prutas. I want it. Lust of the flesh will taste good. Pride of life, it will make me like God. Sa kay Jesus, pride of life, sige, tumalon ka, hindi ka naman maano. Pakita na powerful ka, pride, di ba? Oh, gutom ka, pawiin mo yung gutom mo. Lust of the flesh. Lust of the eyes, sa'yo lahat ng kingdom, bigay ko sa'yo. Ha? So, ganun din ang ginamit niya kay Adam o kay Jesus. Pride of life, lust of flesh, lust of the eyes. Ang holy water, nasasaktan ka ba? Yes, very much. Greatly. It disturbs me, holy water. Meron pa bang iba na kinakatakutan mo? Yes, crucifix. Sabi niya, kahit hindi blessed ang crucifix, it bothers me. Kaya, importante talaga ang crucifix doon sa bahay nyo, sa mga tinatrabahoan nyo, sa inyong mga kwarto. Pero, iba talaga pag blessed. Iba talaga ang effect pag blessed. Pero kahit hindi blessed, naapektuhan ako dahil, anong rason? Kasi, nare-remind siya kung anong kanyang destiny. Tells me ultimately what my destiny is. Relics ng mga saints, ayaw din niya. Kasi nare-remind siya kung sino yung mga nakawala. Yung mga saints nakawala sa kanya eh. Hindi niya nakuha. So naiinis siya. Kasi itong mga saints na ito nakawala. You know, they do anoint, that bothers me too. Ano ibig sabihin ng anoint? Yung mga oil, ayaw din niya ng oil. Kahit hindi pa blessed. So, ano ibig sabihin ng mga oil? Yung anointing of the sick na oil, ayaw niya. Ayaw din niya ang oil used in deliverance. No? St. Joseph's oil, exorcised oil, oil consecrated to Mary, ayaw niya mga oil. Kahit hindi pa blessed. Alam niya kung... So, ano ang dito? Ano ang lesson makukuha? Kahit hindi pa blessed, if it is used in faith, it will invoke devotion. No? Linked to the saints of Our Lady. It still troubles the demon. Pero, alam niya kung ano yung blessed at saka hindi. Mas lalo siyang nasasaktan pag blessed. Pero kung hindi blessed at ginamit in faith, sasaktan pa rin siya. Pero mas lalo siyang masasaktan pag na-blessed. Okay? Cause me great harm. Especially blessed salt, blessed water, blessed oil. Okay? Isang araw, isang exorcist, wala siya mahagilap ng tubig. Nakita niya na lang, lemonade. Binless niya, ginamit niya sa exorcism. Tinanong siya, nasaktan ka ba? Nasaktan pa rin ako dahil blessed. Pero, iba talaga ang effect pag water. Kasi ang water, pure. Walang halo. At saka, it brings about the baptismal rite. So, iba talaga ang sakit na caused by water.
So, nasaktan siya sa lemonade, pero hindi kasing sakit sa pure water. So, what protects people from being attacked? Anong protection ng tao sa attack? Simple prayers. No? Especially when you pray to that woman. Woman pa rin. Mama Mary, hate na hate niya. St. Michael's prayer, sabi niya, si St. Michael dumadating all the time if you pray to St. Michael. Kilala niyo yung old man na yan, yung matandang tao na yan? Ibig sabihin si Padre Pio. Hate na hate niya si Padre Pio. Hate na hate niya rin si Pope John Paul II. He's a problem. So, ano importante? Confession, exorcism. Sabi ng Diablo, confession is worth more than 100 exorcism. No? Talo ng confession ang 100 exorcism. No? Kasi when you go, hindi ka niya makukuha pag ikaw na-confess. Kasi you go there voluntarily. No? Legalistic ka ba? Yes, I am. So, ang Diablo, mga kapatid, they follow rules. Legalistic. Kaya, when you commit a mortal sin, legally, technically, siya nagmamayari sa'yo. Kaya, binabalaan ang mga exorcist at sa mga deliverance ministers na hindi pwedeng sumali sa deliverance na may mortal sin. Kasi palalayasin mo ang iyong amo. Ang nagmamayari sa'yo, if you have a mortal sin, ay ang Diablo. Tapos palalayasin mo siya. Bubugbugin ka niya. Legalistic sila. Example, ang isang pare, wala siyang authority sa isang lugar. Magde-deliverance siya. Wala siyang legalistic ang parang abogado yan ang mga Diablo. Wala kang authority dito. Bubugbugin kita. So, dapat mahingi mo na siya ng permiso sa obispo. No? Kaya nga walang tourism exorcism yung maglilibot-libot na parang Ghostbusters, hindi yan. So, they are very legalistic. Big deal sa kanila yung authority ng obispo. Okay? Kaya kami, nung pinatigil kami ng bishop, tigil mo na kayo. Follow. Tigil kami. Kasi, kahit ano pa kagaling ng iyong gawain, sabihin mo tutulong ako sa tao, wala kang authority from the bishop, that is against the will of God. Big deal kay God ang authority. No? So, kahit ang Diablo, nagpa-follow sila ng rules. No? Para mag-possess sila, they have to get permission. Naalala niyo si Job? Nag-permission ang Diablo para i-harass si Job, di ba? Okay? At kung saang parte ng katawan sila mananatili, so si Father Reperger, tinanong niya yung Diablo, bakit andiyan ka lang sa kaliwang balikat? Dito lang ako pinayagan No? At nagde-dictate si God kung hanggang kailan siya mag-i-stay. Meron siyang date stamp. Hanggang kailan ka lang, diyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumagpas. No? So God is in control. Tinanong siya, sino yung demon? Ano pangalan ng demon involves drugs and marijuana? Ang pangalan daw ay Bacchus. Okay, take note. The demon of drugs and marijuana. Tinanong ba siya, ang Gregorian Masses, effective ba para makapalabas ng tao sa purgatory? Yeah, very effective. Kasi ang Gregorian Masses daw ay 30 Masses, no? 30 Masses na sunod-sunod. Very effective para sa pagpapalaya sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pero natutuwa siya dahil hindi daw natin ginagamit parati. I'm glad you don't use them too much. So, paano ka nakakapasok sa buhay ng tao? Tinanong niya rin ang exorcist. Ano ibig mong sabihin? Paano nabubuksan ang pintuan? Yes, paano nabubuksan? Sa pamamagitan ng tarot cards, chants, hexes, vexes, triggers, transcends, Ouija boards, Spirit of the Glass, yung mga ganun, demonic blessings, books, movies, vows, at etc. Iba-iba pa. Wrong people, wrong place, wrong time. No? So, pag napapakita ka sa tao, anong anyo mo?
I can adopt many forms. Depende kung inaalaw ni God. Sometimes, I appear as a dog. Pwedeng aso. Kay Padre Pio, hinahabol siya ng itim na aso. Yung maliit pa, no? Sometimes, as a human. Sometimes, as Mama Mary. Pero nahuli ako ni Padre Pio. Nabuking siya ni Padre Pio. Paano siya nabuking? Sign of the cross si Padre Pio, hindi nag-respond. So nalaman niya na Diablo to, hindi to si Mama Mary. Hindi naka-respond. No? Hindi nakasagot. Yung si Bernadette Subiro, nung napakita si Mama Mary, hinagisan niya ng holy water. So kasi kung Diablo ka, mawawala ka sa holy water. Pero habang winiwisi ka ng holy water, lalong lumalakas ang ngiti ni Mama Mary. Lalong lumalakas ang ngiti ni Mama Mary sa kay Bernadette Subiro. Pero tong peking Mama Mary na to napakita kay Padre Pio, pag sign of the cross pa lang, hindi na siya maka-imik. Kaya alam niyang fake. Napakita rin si Satanas kay Padre Pio in the form of Jesus Christ. Tinanong siya, paano ka nabuking? Kasi wala siyang sugat. Jesus Christ na walang sugat, walang cross. Peke yan. Walang sugat si Jesus Christ. So, minsan, anong ibang paraan mo nagpapakita? Sometimes as a moving shadow. Sometimes as a monster. Sometimes, maitim na tao. Hoy, hindi ibig sabihin na maitim yung kapitbahay mo. Diablo na yan, ha? Sometimes a dark colored person, kawawa naman yung maitim. Magpapaglutan na lang, no? Bakit ayaw mo ng Latin? Kasi it is the language of the church. It's the official language of the church. Ayaw niya talaga ng Latin. Ano yung greatest trick mo? Greatest trick, pinakapaborito ko na trick, na hindi kayo maniniwala na totoo ako. Pag hindi ka naniniwala, hindi ako naniniwala sa Diablo. Gustong-gusto niya yan. Ha? Sabi ni Father Jose Antonio Fortea, isang Spanish exorcist, sila ang nagpapasimuno na para ginagawa silang myth. Myth lang yan. Ang Diablo, myth lang yan. Guni-guni lang yan. Lipas gutom lang yan. Ha? So, yan ang greatest line nila. Pag naniwala ka na hindi sila nag-i-exist, sa kanila na ikaw, they are yours. No? You are theirs, diyan pala. At saka, sinabi ko kanina, madaling i-influence ng Diablo ang mga cellphone, internet, no? Kaya nga, marami tayong mga nakikitang interference sa mga lecture ko dati, galing sa Diablo, lalo na pag ang topic mga ganito, no? Yung first, nakalimutan ko mag-seal, kaya napasok, no? So, isang true story, isang exorcist, late na siya sa kanyang appointment, exorcism, na-late siya dahil ring ng ring ang phone, wala namang tumatawag, tapos naabala siya. Pagpasok niya, pag-start niya ng exorcism, anong unang sabi ng possessed? How did you like those phone tricks? No? So galing sa kanya yung mga paggagabala ng cellphone. No? Another story, may dalawang pare, ang isa main exorcist, ang isa assistant exorcist. Winarning nga ng main exorcist yung assistant na beware ha, pagdating ng possessed, pwede niyang sabihin yung mga kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo at mga sa tingin mo hindi mo nagawa o mga sa tingin mo gagawin mo ng mga kasalanan. So true enough, pagpasok nila, in the name of the Lord Jesus Christ and His Holy Mother, tapos sabi ni Lucifer, I'd like you to meet Father so and so. Ganun kaagad, no? Sabi ng possessed, gusto kong, Father, ipapakilala ko yung si Father. Ganito yung mga kasalanan niya. No? Ganito, iniisa-isa, pinahiya talaga siya. So, anong ginawa ng main exorcist? Tinigil niya exorcism. Hinatak niya yung assistant exorcist. Sabi niya, confess your sins. Tapos siya mag-confess, bumalik sila. Tapos sabi ng main exorcist,
kilala mo ba ito? Sabi niya, hindi ko kilala yan. Kasi, na-confess na. Hindi niya kilala. Kasi, kilala niya tayo sa pamamagitan ng ating kasalanan. The devil knows us by our sins. Nung na-confess na, hindi niya nakilala yung tao. Nung hindi pa nag-confess, siya pa nag-introduce. I'd like you to meet Father so-and-so. Ito yung mga kasalanan niya. Okay? Tapos sabi ni Father Gabriel Amort, Chief Exorcist ng Rome, kada Hail Mary, parang minamartilyo ang ulo ni Satanas sa ulo. No? Kung lahat daw ng Kristiyano, alam ang kapangyarihan ng rosary, katapusan ko na. Sabi niya. Okay? At ang sobrang sakit daw para sa mga diablo, more than the pains of hell, more than the flames of hell. Apoy na masakit pa sa apoy ng impyerno ay ang tingin lang ni Maria. Ang tingin pa lang ni Maria, sakit na para sa kanila. The gaze of that woman. No? Kaya nga, ang strategy ng diablo, sisirain ang pananampalataya natin kay Maria. Kasi, kagaya ng ginagawa niya sa ibang sekta, allergic kay Mama Mary. Kasi madali niyang mauto. No? Sabi ni Father Ripperger, sabi ng diablo, we hate the brown scapular. Kaya, tanto talaga brain scapular. No? Kasi, lahat ng tao na mamatay na wear ang brown scapular, nakaka-eskapo sa amin. Hindi namin nahahawakan. Because it is a constant reminder that Mary protects them. Ayaw niya din pag nag-fasting tayo. Uy, pag nag-fasting. When people fast, they drive us out. We lose control. Fasting breaks our chains. Ayaw niya. Even one day of true fasting breaks our chains. Nako, importante talaga palang fasting. So, tinanong din, one time, during exorcism, may isang babae na prayer warrior kasama sa exorcism team. Galit na galit siya. Gusto niyang sunggaban yung babae na pa-pray sa likod. Violently attack. Tinanong siya, bakit galit na galit ka sa babae yan? Because she is praying from the heart, not from the lips. Ayaw niya mag-pray tayo from the heart. Pag pray from the lips, okay lang sa kanya. It burns as if someone prays from the heart. Gustong-gusto niya, we just pray from the lips lang. Yung hanggang dyan lang ba, hindi natin iniisip. Yeah? At gustong-gusto niya pag nag-communion tayo in the state of sin. We love when they receive Holy Communion in state of mortal sin. Kasi dinideliver niyo si Kristo sa amin na dungis. Nasusugatan siya at kami ay tumatawa. Kaya yun ang gustong-gusto niya. No? Sad to say, may mga taga-leader sa simbahan na pinopromote pa yan. No? It wounds him and we laugh. At sabi niya, sa final confrontation, no? Inamin ng diablo, it is that woman who will crush us in the end. Yun si Maria ang magka-crush ng kanilang ulo. Dudurog sa kanilang ulo sa katapusan. Ang kanyang paa ay andyan na sa aming leeg ngayon. No? Her heel is already on our necks. So, moral ng ating lesson, go to confession, return to prayer, wear your scapular, cling to the rosary, attend Mass, stay close to Our Lady. Yeah? Okay, God bless us all. Hello everyone, i-greet ko lang itong dito, nagtiyaga dito sa Zoom. Hello Sis May. Hello. Hello, Doc. Good Hello evening. Sis Dahlia. Si Hello. Brother Drew. Trabaho. Brother Earl. Ayun, tama na, brother na. Earl. Sis kasi last time. Sis Janet from Europe. Sis Laila. Sis Melinda. Sis Monette. Brother Ramel. Brother Rich. Sis Sarah Orocio. Sis Cheryl. Good evening, Doc. Hello. Good evening. Tinilang ko lang yung chat kung may katanungan. Narito ang chat.
Review ko lang yung chat. Chat. Brother Earl, kahit mo ba pagpe-pray na mawala ang demon, pag di inutos ni God na umalis ang demonyo sa katawan, sa specific or body, di siya alis? Kahit nag-pray tayo na mawala, pag hindi pa will ni God, hindi aalis. Yes bro, hindi talaga aalis. No? Kasi may appointed time si God, no? Na mamamalagi para sa ating kabanalan. Kagaya kay Saint Paul, 3 times I asked the thorn in my flesh to be removed from me, di ba sa Bible? At tumanggi si God. Anong sabi ni God? Sabi ni Jesus, my grace is enough for you, no? My grace is sufficient for you. So, ang tanong, anong purpose ng prayer natin kung hindi naman pala papayag si God? Kasi hindi natin nababasa ang mind ni God. Malay natin, gusto niya na palang umalis, pero hindi natin hiniling. So, hindi aalis. Di ba? Pero kahit anong pray natin, kung ang gusto niya ay mamamalagi ng extra 1 week, so, hindi talaga aalis yan. Kasi ang will ni God na masusunod. Pero kaya lang, hindi naman natin nababasa ang will ni God. Baka hindi natin alam na gusto niya na palang umalis. Pero hindi natin hinihingi, hindi ibibigay sa atin. Di ba? Doc, ask ko lang, pwede po ba mag-receive ng Holy Eucharist 2 times a day? Pwede, technically, pero ang pinaka-ideal, isang beses lang, once a day lang, ang pinaka-maganda para hindi nababarat ang grace ni God. Yun ang ideal. Pero kung hindi maiwasan, 2 beses, sabi sa nabasa ko, pwede. Hindi tayo nagkakasala. Pero kung once, mas pinakamaganda once lang. Okay? Doc, kahit madalas po mag-confess, bakit pa ulit-ulit pa rin nagagawa yung kasalanan like venial sin? Yeah. Maraming factors. No? Hindi magic ang confession, pero it gives us grace. 100% it gives us grace na malalabanan natin ang mga sin. Pero we have to cooperate sa grace. Hindi siya magic. So, kailangan natin mag-cooperate mag-e-effort tayo kasama yung grace. Yeah. Depende kung gaano tayo ka-resolve. Kung gaano tayo kaya industrious, no? Ka-strong ang ating will to cooperate with the grace. Hindi titigil ang tukso hanggang kamatayan. Hihina lang siya konti, pero hindi siya mawawala. So, ang labanan na to hanggang kamatayan. Minsan, pwede rin kahit nagko-confess ka, pero yung heart mo attached pa sa mga created things. Pwede rin yan. No? Ang heart mo ay masyado pang attached sa mga created things. Okay. Okay, thanks po. Okay. Good evening, everyone. But iyon po ba ang narinig ng pataas na lang sa dungan? Pataas lang dungan. Yan. Okay. So, magandang idea to, no? Pag may question kayo, pwede nyo i-type dito sa chat para hindi nyo makalimutan. Pwede nyo i-type in advance para hindi nyo makalimutan. Tapos, babasahin ko in the end. Okay. So, sino magbo-volunteer? Closing prayer? Si Sarah, are you there? Yes, Doc. Closing prayer tayo, sis. Okay, sige, Doc. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love.
Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Holy Spirit that we may be truly wise and rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis. Thank you sa mga nagtiyaga dito sa Zoom. Thank you, Doc. Extra points kay Thank you Lord. din po, Doc. Bye-bye. Maraming God salamat bless. sa effort. Thank you po, Bye-bye. Doc. Thank you. God Thank bless. you. God bless.